naman ang usapan ngayon sa social media at hindi magkamayaw ang mga netizen sa pinakabagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Talagang hindi nagpaawat ang Vice Presidente at diretsahang binitawan ng mga salitang matagal nang inaabangan ng marami. Sa harap ng mga batikos at mga isyong ipinupukol sa kanya, kitang-kita ang tapang at paninindigan ni Inday Sara. Ayon sa kanya, hindi siya matitinag ng anumang banta ng impeachment o mga politikong pilit siyang iginigisa sa Kongreso. Ramdam na ramdam ang emosyon sa kanyang boses, isang patunay na handa siyang manindigan para sa kanyang prinsipyo at para sa mga taong naniniwala sa kanya. Marami ang nagulat sa talim ng kanyang mga banat, lalo na nang banggitin niya ang mga taong nasa likod umano ng mga planong pabagsakin siya. Hindi ito ang unang beses na nakita nating ganito katapang ang Vice Presidente, pero sa pagkakataong ito, tila may mas malalim na pinanghihugutan ng kanyang mga pahayag. Ang tanong ng marami, ito na nga ba ang simula ng mas matinding bakbakan sa pagitan ng mga naglalakihang pangalan sa politika? O ito ay isang paraan lamang para ipaalala sa lahat na hindi basta-basta pwedeng api-apihin ang isang Duterte? Sa mga komento nga sa video, hati ang opinyon ng taong bayan. May mga humahanga sa kanyang pagiging unfiltered at pagiging totoo, habang may mga bumabatikos naman at sinasabing dapat ay mas maging maingat ang isang mataas na opisyal sa kanyang pananalita. Pero kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi maikakaila na si VP Sara ang sentro ng usap-usapan ngayon. Ang kanyang bawat galaw at bawat salita ay tinututukan hindi lang ng kanyang mga taga-suporta, kundi pati na rin ng kanyang mga kritiko na naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Ano nga ba ang kahulugan ng mga pahayag na ito para sa kinabukasan ng ating bansa? Habang papalapit ang mga mahahalagang kaganapan sa ating gobyerno, asahan nating mas magiging mainit pa ang mga susunod na araw. Isa lang ang sigurado, hindi mananahimik ang kampo ng Vice Presidente at asahan ng mas marami pang revelasyon na tiyak na yayanig sa mundo ng politika. Manatili tayong mapagmatyag dahil sa bawat salitang binibitawan, may katotohanang dapat nating malaman at timbangin bilang mga mamamayan. Kayo, mga katinig, ano ang inyong reaksyon sa mga matatapang na pahayag na ito ni VP Sara Duterte? Sangayon ba kayo sa kanyang naging paraan ng pagsasalita o sa tingin ninyo ay dapat may mas maayos na paraan para ipahayag ang kanyang saloobin? Napaka-importante na marinig natin ang boses ng bawat isa sa usaping ito. Ikomento nyo na ang inyong mga saloobin at sabay-sabay nating suriin ang takbo ng ating lipunan. Siguraduhin nating laging gising ang ating kamalayan dahil ang bawat impormasyon ay mahalaga sa pagbuo ng ating kinabukasan. Nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayaw mo na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na
mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. Fred. I do not want to answer that question. Next. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I do not want to answer that question. Last Last. question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the may gumalaw po na parang money? I do not want to answer that question. Yes. Especially that may possibility na mag-overlap yung higala sa Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, paano nyo lang po sa ating mga kababayan na naligamit po ngayon sa ating bansa? Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Nanong naa ka diri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. Yes, nag-announce na kami no na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. Tutuloy siya. Wala pa tayo, masyadong pang malayo yan ma'am. Wala pa tayo, hindi pa natin inaano yan. Final question, Na-assess ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But, nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo.
Sir, nagtanong ka na? Sir. Kyodo Yes, News, sir. Ron. Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment, and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sir. Sana ba masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yan kanina sa question ni Sir na nakaitim. Sir. Ma'am, number one in the article of impeachment was for assassination threat to the president. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po GDB. Not say that. Pala. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Sabi daw po niya yung political impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Yan, ang daming nagbabantay sa gilid. Usap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant, and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be alright. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint, but I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives nabasa na ng mga lawyers. Sandali, Sarah. What's Rumble Wait? Ang preparation, challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be something or Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense.
I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes, so what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with, ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siyang Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Meron bang pakikipag-usap ko kay sila po yung nag-rally against para wag Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng Nagtanong ka na, sir? Lapasin. Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Miss Iz. Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Miss Iz. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi ko alam nila na pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Magkano po ba kayo parang tulak ang pag-audit, lalo na po sa mga komisita natin na ginagamit ang pera ng pondo ng gobyerno para Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. Ika, Reuters. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Ika, Flores Rap, Reuters.
hindi ko pa naisip yan na, sir, I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, do you think this is congressman do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment, kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Jason. Yes. Oo, si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kay sera-sera. Diba? alam ko matagal na ito, but this particular office yung patong-patong nakaka-amaze. Yes. What's your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin ng pa yung pag-try ng Okay, hindi ko nasasagutin yan, ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Okay. Ma'am, you said that gaano na po palala ang problema ng ever since Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region, at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s magulo, well, sa amin magulo sa Mindanao, and then ngayon nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So parang wala namang nagbago. So malala, sobrang malala, dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa, ay sobrang malala, dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad
dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming Thank you. salamat Thank you, sa oras Salamat. ninyo. Magandang umaga. Oh yeah. Yes, happy Valley. Oh, basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At mga Lenny supporters pa yan tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!